Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ka mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Napakabuti mo sa lahat ng panahon. Ang araw na ito ay muli mong ibinigay sa bawat nilalang mo upang ipadama mo ang iyong pag-ibig, ang iyong habag, ang pagkakataon kami magbalik loob sa iyo, Panginoon. Sa mga oras na ito, hayaan mong lumapit kami na may kababaang loob at humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang na nagawa sa nakalipas na oras. Lord, batid mo aming mga kahinaan, batid mo ang aming mga kasalanan. Pagkalinisin mo kami upang sa ganon ang mensahe ng iyong mabuting balita para sa December 1 ay maunawaan namin, magkaroon kami ng reflection. Ito'y magbago sa amin, baguhin kami ng iyong salita, pagalingin kami ng iyong salita, at maibahagi sa iba. Banal na Espiritu, lukuban mo ang bawat isa. Come, Holy Spirit, we need you. Ang iyong bang lingkod ay gamitin mo lamang bilang instrumento. Ang tinig ko ay gamitin mo lamang upang maging tinig mo sa bawat isa. Sapagkat kahit ako na nagsasalita ay nakikinig din sa iyong mensahe. Panginoon, ito rin namin pagkain spiritual. Ang gospel araw-araw. Sapagkat nauuhaw ang aming kaluluwa sa iyong mga salita sa mabuting balita. Dalangin ko, Panginoon, ano man ang kapaguran, ano man ang mga pagsubok na meron kami ngayon, kalimutan muna namin ngayon sa oras ito at i-focus namin ang aming espiritu na makakonect sa iyong espiritu sapagkat ikaw'y dapat sambahin sa espiritu at sa katotohanan at ang iyong mga salita ang magpapalaya sa amin. Lord, patuloy kang kumilos sa mga darating na minuto. Ikaw ang mabigyan ng parangal at maitaas sa Facebook Live na ito. Ang lahat ng ito ay dalangin ko sa iyo, Panginoon, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Welcome po sa Word of God Daily Gospel, kung saan ang layunin ng Facebook Live na ito ay ipalaganap ang mabuting balita through social media, kamukha po ng Facebook Live. Alam naman po natin na ang mga social media kamukha ng TikTok, YouTube, Instagram, dami no? Pwede natin gamitin bilang instrumento para may palaganap natin ang mabuting balita. Kung tutusin, ang salita ng Diyos dapat ang nagba-viral sapagkat kailangan na natin ito sa panahon natin. Na kung saan ang kaguluhan, ang mga takot ay lumalaganap sa buong mundo. At ang ating pong pagninilayan na mabuting balita ay noong December 1, 2025, Monday Gospel. At ito po ay nagmula kay Mateo chapter 8 verses 5 to 11 at ito po ay tungkol sa pinagaling ni Jesus ang alipin ng kapitan. So, magtuloy-tuloy na po tayo. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa iyong mga
mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya. Ginoo, ang alipin ko po'y na paralysis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin. Paroroon ako at pagagalingin siya, sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan. Ginoo, hindi po kayo karapat-dapat na puntahan pa ninyo ang aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at ako man ay may nasasakupang mga kawal. Sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo sa iba. Halika, siya'y lumalapit. Sa aking alipin, gawin mo ito at ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa taong sumusunod sa kanya, sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganitong kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo nila Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. At maraming salipi na Israel ang itatapon sa kadiliman sa labas. Do'y mananang sila at mangangalit ang kanilang ngipin. At sinabi ni Jesus sa kapitan, muwi na kayo, mangyayari ang hiniling ninyo ayon sa inyong pananalig. Noon di gumaling ang alipin ng kapitan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Puri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Okay, so kung bibigyan po natin ng senaryo ang mabuting balitang ito, ito po yung pagbasa mula kay San Mateo, tungkol po ito sa ang pagpapagaling sa alipin ng kapitan. Amen. So, muli, ako po si Sister Angelica Dorde from Bulacan at isa po akong Katoliko. And, yun nga po, no, ang Panginoong Jesus, alam naman po natin kung saan niya pumupunta upang ipahayag ang mabuting balita ng ating Panginoon at magpagaling, gumawa ng mga himala. At isa ang Capernaum na lugar na napuntahan niya. At sa lugar na yon ay merong isang kapitan na Romano. At lumapit sa kanya. No? Alam natin, kapitan Romano, ibig sabihin makapangyarihan. Hindi to ordinaryong tao ang lumapit sa kanya. Alam natin na maraming lumalapit sa Panginoong Jesus upang humingi ng pagpapagaling. Pero itong kapitang Romano na ito, siya'y may katungkulan. So, lumapit siya sa Panginoong Jesus at nakiusap siya. So, parang ang dating ng kapitan napakagalang. Kasi merong ibang mga nasa posisyon na hindi mo malapitan eh. O may mga nasa posisyon na nagiging mapagmalaki na kapag sila ay nasa higher position. Pero itong kapitan na ito, sa ating mabuting balita, ay ipinapakita yung kababaang loob. Lumapit siya sa Panginoong Jesus at nakiusap siya. Ano yung pinakiusap ng kapitang Romano? Sabi niya, alam po niyo, Panginoon, ako'y mayroong alipin na nararatay o bedridden. Kumbaga, na-paralyze yung kanyang tauhan o kanyang kawal. At talaga namang alam naman natin kapag nagkaroon ng paralyze sa isang tao, ay usually namamatay ang parte ng katawan at hindi niya ito maigalaw. At kung ilalarawan natin sa ating isipan, ito'y maaaring nakahiga sa kama at hindi siya makatayo. Talagang paralyzed. As in na talagang nakahiga lang siya. Hindi niya kayang kumain mag-isa, hindi niya kayang tumayo. Kumbaga, ang hirap ng ganung kalagayan, no? Kumbaga, sa panahon natin ngayon, para bang, kung mapupunta tayo sa ganung sitwasyon, baka mamaya isipin na lang natin, buti pa mamatay na lang. Kasi parang wala nang silbi. Nakahiga ka na lang, parang kang buhay na patay. Pero kasalanan din naman nating mga tao yon. Kasi pinipilit natin na kumain ng mga bagay na hindi masusustansya, mga bagay na makapagdulot para tayo ay may stroke, magbara yung ating dugo sa ugat. Diba? Kumbaga tayo din yun eh. Kumbaga sa karamdaman ngayon ng mga tao, ang dami-dami.
basic, mga ubo, sipon, sore eyes, hanggang sa cancer, stroke, diabetes. Pero isa sa pinakamahirap na karamdaman ay yung ma-paralyze ka. Kung wala ka nang magawa, hindi mo na maihakbang yung paa mo, hindi mo na maigalaw yung kamay mo kasi nga na-stroke. Para ko talagang buhay na patay. At kakailanganin ng alin? Ang tulong ng mga mahal sa buhay. Siyempre, hindi mo na kayang maligo, hindi mo na kayang kumain, kailangan mong yung kapwa. Amen. Paano kung ang buhay mo noon nung hindi ka pa napaparalyze, very active ka. Baka mamaya, mahilig ka pa sa sports, o baka mamaya talagang very, lively na tao. Tapos bigla ka mapupunta sa sitwasyon na kung saan, paralyzed ka na. At yun ang inilapit ng Kapitang Romano sa Panginoong Jesus. Bakit? Sapagkat naniniwala ang Kapitan Romano na mapapagaling ng Panginoong Jesus yung kanyang kawal na na-paralyze. Kaya ang sabi ng Panginoong Jesus, nung marinig niya yung inilalapit ng Kapitang Romano, ang sabi ng Panginoong Jesus, paroroon ako at pagagalingin siya. So, napaka-approachable ng Panginoong Jesus. O sige, pupunta ako doon sa lugar kung nasaan yung kawal mo na na-paralyze at pagagalingin ko siya. So, mag-e-effort pa ang Panginoong Jesus. Malay mo, mula doon sa lugar na pag-uusap nila, maglalakbay pa ang Panginoong Jesus kasama ang kanyang mga alagad para makita lamang yung taong may paralyze. Pero ano ang isinagot ng kapitan? Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin pa po lamang ninyo at gagalin na ang aking alipin. Amen. So, imbis na, ganito kasi yan nung time ni Zaccheo, si Zaccheo talagang nakilala niya ang Panginoong Jesus. And, pumunta ang Panginoong Jesus sa bahay ni Zaccheo. Si Zaccheo ay isang tax collector, isang pandak na lalaki. Siya yung umakyat sa puno ng sikomoro para makita lang ang Panginoong Jesus. So, napansin siya ng Panginoong Jesus at sabi, halika, punta tayo sa bahay mo. Pero, ang pinagkaiba nitong Romanong, kapitan, is, ang mismong Panginoong Jesus na nagsasabi, sige, pupunta ako sa bahay mo, kung saan nandoon yung paralyzed mong alipin. Pero, ang sabi nung Kapitan Romano, wag na. Wag na po kayong pumunta sa bahay ko. Kasi, hindi po ako karapat-dapat. So, parang inamin niya na, ako isang makasalanan, paano bang isang banal na pupunta sa bahay ko? Instead, sinabi nung Kapitan Romano na, sabihin niyo po lamang na gagaling ang aking alipin at ito'y gagaling. So, nandoon ang paniniwala ng Kapitang Romano na hindi na kailangang physically makita ng Panginoong Jesus yung may sakit na na-paralyze. Sabihin lang. Ibig sabihin lang ng Panginoong Jesus na gagaling siya yun. Gagaling kahit hindi pa niya nakita, kahit hindi niya nakausap. Yung salita lang ng Panginoong Jesus. Naniniwala na yung Romano na makapangyarihan yun. Amen. At yung ganung klaseng faith ay hinangaan ng Panginoong Jesus. Pero kung gusto pala natin mapahanga ang ating Panginoon, dapat tayo ay naniniwala sa mga bagay na hindi natin nakita. Kaso ang nangyayari, di ba, tayo mga tao, to see is to believe. Pero ang gusto ng Panginoong Jesus, believe before you see. Maniwala muna tayo. Kasi tayo mga tao, naniniwala tayo na, kasamba lang ako sa Diyos kapag pinagaling niya yung anak ko. Maniniwala lang ako sa Diyos kapag pinanalo niya ako sa loto. Yung bang, meron tayong kondisyon para tayo ay manalig sa Diyos. Ayaw ng Diyos ng ganun. Ang gusto ng Diyos, sa salita pa lang niya, sa sinasabi pa lang niya, 100% na tayo maniniwala. Amen. So, ganun ang ipinakitang pananampalataya, pananalig ng Kapitan Romano.
salita pa lang. Tayong mga tao, minsan naniniwala tayo sa salita ng ating kapwa. O, yung tatay, at saka yung anak, pag sinabi ng tatay, o sige, excuse me, ibibili kita ng robot o ng kaya ng kotse-kotsihan. Salita pa lang yun ha, wala pang naibibigay yung tatay doon sa anak. Eh yung anak, naniniwala na siya doon sa sinabi ng tatay. Oo, sige papa, alam ko, pag uwi mo, bibili mo ako, meron na. Ito ibig ko sabihin, na may mga salita tayo, at salita ng kapwa natin na salita pa lang, naniniwala na tayo. Salita pa lang, meron ng dating. Salita pa lang, meron ng assurance. At ganun ang gusto ng Panginoong Hesus na pananampalataya. Sapagkat yun ay pananampalatayang kahanga-hanga. Amen. Ang Panginoong Hesus ay nagpapagaling ng mga panahon na niya, yung mga bulag nakakakita, mga bingi nakakarinig, yung mga paralyzed na tao nakakalakad, nakakabangon. Kasi, pinagaling sila ng pananalig. Amen. Pamukha halimbawa, sa ating mga Katoliko, sa may Quiapo, may mga makikita dyan mga item na langis na pagka pinahid mo sa may parting may masakit sa katawan mo, naniniwala ka na gagaling. Yung langis ba ang nagpagaling? Hindi. Yung paniniwala natin. O nagdadasal tayo sa ating mga santo, kay San Lorenzo Ruiz, kay Mama Mary. Yung bang image ni Mama Mary ang nagpagaling sa atin? Hindi. Yung pananampalataya. O, pag nagsisimba tayo, hindi ba merong part doon sa misa na kung saan bago tayo sumubo ng ostia, lumuluhod tayo, yung pagkatapos kumanta ng kordero ng Diyos. At anong sinasabi natin? Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Yun. Kaya tayo tumatanggap ng ostia, kaya tayo tumatanggap ng katawan ni Kristo, kaya tayo nagsisimba, kaya tayo nakikinig ng homily, kasi naniniwala tayo na ang salita ng Diyos ay magpapagaling sa atin, spiritually. Kasi may mga bagay na tayo na may sakit na hindi kayang gamutin ng mga medicine na iniimbento o ginagawa ng tao. Amen. Ano ba yung mga sakit natin? Spiritual sickness, spiritual illness. Yan ang talagang sakit natin. Yung pagiging mainggitin, magagalitin, masyadong sa bisyo. Actually, yan ang talagang totoong problema natin eh. Yan yung totoong sakit natin. Maaring nakikita mo isang tao, malakas siya, baka naglalaro pa siya ng basketball, o kung ano mang sports siya. Pero malakas lang pala siya physical. Pero spiritual, may sakit, paralyzed. Kasi, hindi nalarawan ng mabuting balita na itong awal na to, na paralyzed siya, hindi siya makagalaw. When it comes to spiritual reflection, tayo din, napaparalyze din tayo ng kasalanan. Amen? Actually, lahat tayo may paralyzation. Ako, ikaw, mga bagay, mga kasalanan na ginagawa natin na hindi tayo makatanggi. Napaparalyze tayo. Gusto nating magpatawad pero hindi natin magawa. Napaparalyze tayo. Why? Because of pride. Gusto nating huwag nang magbisyo, huwag manigarilyo, huwag mag-alak, huwag magsugat. Pero hindi tayo mapigil. Napaparalyze tayo. Amen. Kumbaga, tayo ang nagiging alipin ng kasalanan. Pinaparalyze tayo ng kasalanan. Ang kasalanan, pinapakapal yung ating konsensya. Tinatanggalan tayo ng konsensya, pinaparalyze, minamanhid yung ating konsensya sa kasalanang ginagawa natin. Amen. Kaya lahat tayo, actually, spiritually paralyzed. Ano yung kasalanan na ginagawa natin na hindi natin matanggihan, na paralyzed na tayo.
Kumbaga, normal na yung kasalanan na ginagawa natin. Hindi na tayo tinatablan ng hiya, hindi na tayo tinatablan ng takot sa Diyos, paralyzed na tayo. Amen? Pero, dito nga po sa mabuting balita, ay sinabi na salita lang. Panginoong Jesus, sabihin mo lang na gagaling yung aking kawal, gagaling, kahit hindi pa niya nakita. At talaga namang bumilib ang Panginoong Jesus. Ganun din ang gusto ng Diyos na gawin natin. Magkaroon tayo ng pananampalataya na hindi natin nakikita ang Diyos Pero yung ating espiritu, naniniwala tayo na may magagawa ang Diyos sa buhay natin. Na may himala na magagawa. Na ba, ibang tipong nasa pagsubok ka, parang imposible na matapos yung pagsubok mo, pero andun yung fighting spirit. Amen. Yung hindi sumusuko, yung puno ng pag-asa. Yun ang klaseng pananampalataya ang gusto ng Diyos. Hindi yung konting problema, konting may kulang. Wala na. Nawawala na yung ating believe sa Diyos. Sapagkat ang Diyos, siya ang lumikha ng lahat. Dapat tayo ay malakas ang ating believe sa Kanya. Siya yung talagang ina-idol natin ng Diyos. Hindi yung tao, hindi yung pera. Kasi yung mga yan, pwede tayong i-paralyze yan para tayo ay hindi makalapit sa Panginoon. At nangyayari ang paralyze dito sa mundo. Sa gobyerno, ang daming napaparalyze ng mga tiwaling government official. Excuse me. Na kung saan, wala na silang konsensya. Paralyze na ang kanilang konsensya. Nakaw kung nakaw. Amen. Hindi nila mapigilan. At yung pagiging paralyzed na yun, hindi natin mamamalayan na wala na pala. Wala na. Hindi tayo makagalaw. Nakailangan na natin ang sigarilyo, kailangan na natin yung galit, para tayo ay kahit papaano masatisfy. At kapag ganyan tayo ay paralyzed sa kasalanan, para tayo buhay na patay. Ito yung tinatawag na buhay physical, pero patay spiritual. Yun ang paralyzed. Amen. Kaya, examine natin ang ating mga sarili. Ano ba? Hindi ako makatanggi. Hindi ako makahindi na paralyzed na pala tayo spiritually. So, ito po ang sinabi ng Panginoong Yesus. Sabi niya, humayo ka. Sabi dun sa kapitan, sige, punta ka, balik ka na dun sa bahay mo. Pagdating mo dun, magaling na ang iyong kawal na na-paralyze. Amen. Because of that great faith, tayo may mga panalangin tayo na sinasabi natin sa Panginoon, halimbawa, Lord, bigyan mo pa ng mahabang buhay yung aking lolo. Lord, bigyan mo pa ng magandang buhay ang magandang kinabukasan ng aking anak. Paano kung hindi nangyari yung prayer natin na yun? Pinagpipray natin na huwag mamatay yung ating mahal sa buhay, namatay. Diyan, gusto ng Diyos na makita yung great faith natin. Diba? Na nakikita mo yung negative doon sa sitwasyon, pero nagpapasalamat pa rin tayo. Yes, Lord, namatay yung lolo ko, pero salamat. Hindi napaparalyze, hindi nahihinto yung faith na kapag wala na yung biyaya, hindi na masaya ang buhay, lumalayo na sa Diyos. Napaparalyze na. Ang nagsusupply ng ating faith, ng ating love, ang Diyos. Kapag nawala ang Diyos sa buhay natin, napaparalyze talaga tayo. Madali tayong pasukin ng dyablo. Kasi alam ng dyablo anong kahinaan natin. Amen. Kaya, sa atin, masasabi natin na nahina tayo sa kasalanan. Prone tayo sa kasalanan kasi likas tayo makasalanan. Pero, nang mamatay at muling mabuhay ang Panginoong Jesus, ano na nangyari? Lumakas tayo. Yung pagiging paralyzed natin, nawala. Maniwala lang tayo sa salita ng Diyos. Kaya nga mahalaga na hindi lamang tayo tuwing linggo nakikinig ng mabuting balita, kundi everyday. Kasi yung salita na yun ng Diyos ang magpapatanggal ng paralyzed sa ating buhay. Kung ano man yung mga kasalanan na nagpaparalyze sa atin para tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Amen. It's just a matter of faith.
Lord, pagalingin mo man ako, hindi, still, faithful ako sa'yo. That's the kind of faith na gusto ni Lord. Amen. Not to see is to believe, but to believe is to see. Hindi natin makikita ang Diyos kung lagi natin siyang bibigyan ng, alam mo yung bargaining, o sige Lord, maniniwala ako pag ganito, sige Lord, hindi. Alam nating malaki ang magagawa ng Diyos. Alam nating maraming magagawa ang Diyos. Maniwala lang tayo. Magtiwala. Amen. Magkaroon po tayo ng closing prayer. Lord, marami pong salamat muli sa pagpapaalala mo sa amin na, oo Lord, malakas kami physical, pero paralyzed kami dahil sa kasalanang lalagyan namin. Tulungan mo kami, Panginoon, na makalaya sa mga kasalanang ito na nagdudulot sa amin ng spiritual na pagka-paralyze. Ikaw, Panginoon, ang magbigay sa amin ng buhay, pag-asa, pag-ibig. Hawakan namin upang hindi kami i-paralyze ng mga kasalanan na nag-aalipin sa amin, Panginoon. Nawa tularan namin, Panginoon, ang Kapitang Romano na through your words, makapangyarihan na. Humawa kami sa iyong mga salita, sapagkat ang iyong mga salita, ang iyong mabuting balita, ang magpapagaling sa amin, Panginoon. Lord, patuloy kong dinadalangin si Brother Joel, Sister Helen, Sister Lucy, Brother Danny, at lahat ng mga taong nasa banig ng karamdaman. Panginoon, ito ang pagkakataon na mas lumapit sila sa iyo, mas magbigay sila ng panahon na ang buhay ay sandali lamang. Maaring malakas kami ngayon at bukas maaring kami maging mahina. Pero hanggat ikaw ay nasa amin, kahit kami ay nasa banig ng karamdaman, malakas kami spiritually, sapagkat ikaw ang nagbibigay sa amin ng pag-asa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang paharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa parang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming pahintulo sa tukso at hiyadya mo kami sa lahat ng masama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. So, maraming pong salamat. Muli, pakishare na lang po yung December 1, 2025 Gospel sa ating timeline o sa ating group chat upang maipalaganap natin ang mabuting balita. Upang yung mga kakilala natin na napaparalyze sa kasalanan ay magising sa katotohanan na tanging ang Diyos lamang ang nakapagbibigay ng kagalingan. Maraming pong salamat, and to God be the glory.